Morning mga backyard farmers. Morning routine tayo sa ating alagaan. Ito, kada umaga 6 to 7 a.m. or 8 a.m. nagpapakain tayo ng ating mga alaga. So ito na yung mga alaga natin. Bilang pa lang sila. Pero yan, unti-unti naman kahit pa paano. So yan, ito si Raptor. Kita nyo, tinutukanan ng mga pabo natin yung patukan natin kasi gutom na sila. So kainin na natin. So ito yung morning routine natin guys. Papakain tayo ng mga alaga. Ayan, agawan sila. Papakain tayo ng mga alaga. Tapos papainom tayo. Yan. So ang patukan natin sa kanila ngayon ay darak ng mais na hinaluan natin ng F3000 na pellets. May konting mais din. At hinaluan natin ng tira-tirang kanin. Ayan, dito tayo. So yan sila. Yan yung morning routine natin guys. Yan. Yan. Karga natin ng sapatong to. Kulay gray nating pato. Yan yung barako natin, tinatali natin kasi nag-aaway sila ng pabo. Yan. So, ito. Mga bayan naglilimlim natin guys. Yan, mga backyard farmers, gutom yung naglilimlim. Bumaba. Yan yung pinaglimlim natin ng heritage eggs. Yung mga fertile eggs ng heritage chicken natin. So ayan sila. Ayan. Mga manok natin nag-aaway kasi normal yan kasi may dugo silang orientals, matatapang talaga. So magpapatibayan sila dyan. So mas dominant yung naglilimlim ngayon kasi mas matapang to. Mas defensive siya. So ayan. Pakainin natin to. So, yung BPR natin nakakross sa naked neck na breeder. Ayan. Kita nyo naman mga ka-backyard farmers, napakadali nilang tawagin. Ayan mga ka-backyard farmers, makikita nyo naman, kumakain talaga sila ng patukan natin. So ang mix natin dyan ulit is yung darak ng mais, F3000 na BMEG pellets. Tapos yung mais na rin. Tsaka may tirang kanin. Pagka walang tirang kanin, nilalagyan ko ng azola. So ayan. Dito tayo ulit mga ka-backyard farmers. Yan sila. Pabo. May pado tayo. Ayan. Ayan yung morning routine natin guys. It's a way of relaxation na lang din sa atin. Papakain, then after nyan, ayusin natin yung painuman naman nila. No? So, dito tayo. Nakatanim din kaming kalamansi. Sinisan lang natin. Napatubigan ko na lang yung mga kalamansi natin para mabuhay dahil sa sobrang init ngayon. Ayan. So, dito tayo. Lagay natin dito. Tapos na lang natin dyan. Okay. Ayan. After nang magpakain, ginagawa natin dyan, papainom na tayo. Pero habang pinupuno pa to, yan,
po natin ulit. May dumi pa. So habang pinupuno natin to, pakita naman natin yung update dun sa, maalala nyo, nakakulong sila Raptor dito. Yan. Nakakulong sila Raptor dito nung nakaraan. Ayan. Ngayon, kaninang umaga lang, pinakawalan ko na. Kasi, yan, may naglimlim naman na. Yan, yung unang-unang naglimlim na puting hen natin dati. Ito na siya ulit ngayon. Naglilimlim na ulit. So, yung nililimliman nito is mix na. Meron siyang itlog dito and merong itlog yung mga kasama niya. And yung iba, ginawa na lang nating pang ulam. Kasi, goal is last breeding na natin ngayon March. Hindi na tayo maghahabol hanggang April kasi pag napisaman yung itlog na pinalimliman natin ng April, baka tag-ulan na kapag napisa sila, mahirapan na naman tayo sa mga sisiw nila. So, goal natin may at least isang buwan na bago dumating yung tag-ulan para matibay-tibay na yung mga sisiw natin. So, yan. So, itong area na to is libre na ulit. Mamaya lilinisan natin. Libre na ulit. Pwede muna na nang gawing pugaran nila. Or, baka ilagay natin yung mga pabo dito. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin sure. So, additional is ito. Yan. Limlim na naman ang isang native natin. So, itong mga to, first timers to maglimlim, mag-itlog. Kaya ang ginawa natin ay yung mga itlog niya, inulam natin. Yung mga itlog dito na nakolekta natin, inuulam natin. Tapos, yung mga additional na 15 itlog galing sa loob, yan, pinalimliman natin sa kanya galing sa breeding pen nila Raptor. So, ang nililiman nito ay 15 eggs na galing dyan sa loob, and also yan 15 eggs din yan. So, yan. Meron dito mga nangingitlog. Dagdag kung makapansin nyo mga backyard farmers, wala tong dalawang ton una. And yun, wala yan. Dinagdag na lang natin yan. Dagdag lang tayo. And ito yung nililimliman ng isang hen natin kanina na nalalaban na. So 15 na fertile eggs, tapos may dalawa tayong pinasingit na lang. Hindi fertile na native eggs. So, kaya naman na niya limliman niya. Tapos ito, itlog ng pato. So, yan. So, mga ka-backyard farmers, sa pag-aalaga ng pato naman, wala pa tayo ganong video, pero pagdating sa pag-iitlog, paglilimlim, ang mga pato ay once nag-start mangitlog, dire-diretso sila hanggang maka 12 o 15. May experience ako 15. Pero at the minimum 10 to 12. So, yan. Pag nangitlog sila, dire-diretso na sila mga ka-backyard farmers. Magbilang ka na lang ng 10 to 15 days at max. Maglilimlim na yan after mangitlog. So, ito nakakasyam na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na. And sabi ko nga, at minimum 10 itlog. 10 itlog, maglilimlim na yan. So, in addition to that, ang mga pato, kapag malapit na maglimlim, naglalagay na ng mga balahibo. Mga puting balahibo na yan. Yan. Naglalagay na sila yan sa limliman nila. So, isang sign na yan na malapit na maglimlim. So, 3 days siguro. May okay na yan. And ito. Malapit na mamisa ito sa April. Yan, so, March na ngayon. March katapusan. April na. Diba, maalala nyo mga ka-backyard farmers, meron siyang kasamang native hen dati. Yan. Kapatid ng native hen na yun is ito at yung dito. So, yan. Ito naglilimlim din sa ibang fertile eggs. So, makikita natin mga ka-backyard farmers.
na ang ating mga orientals ay matatapang. Ayan. Ito mga kabakid farmers, yung survivor natin na Cobra Donganoy na hen. Pinangalanan natin siyang Stitch. Stitch! Ayan, malaki na mga kabakid farmers. Malaki-laki na siya. May isang paborito. Ayan mga kabakid farmers. Ayan. So, ayun lang ang morning routine mga kabakid farmers. Tayo ay papainom na sa kanila. Muna sa ginagawa sa pagpapainom mga kabakid farmers. Ay, matapang ka ha. Huwag kang matapang. Yan. Tapon natin yung tubig dyan. Okay na yan. Karga tayo ng tubig dyan mga kabakid farmers. So, matagal-tagal pa yan. Babalikan na lang natin mamaya. Ayan. Paaraw, mga sisiw. Mga kabakid farmers. Ito na yung mga sisiw natin dati na nasa brooder. Yung mga matatamlay. Pero nagawan lang natin ng paraan para maging okay yung iba. Okay naman sila. Siguro mahigit 1 linggo na sila sa lupa. Nasanay na natin sa lupa, no? 1 linggo na. Pero too bad mga kabakid farmers, may mga nalagas din naman. May mga nalagas tayong mga alaga, which is normal sa pag-aalaga ng manok, no? So yan, totoo lang mga kabakid farmers, diyan tayo mahina sa pagdating sa pag-aalaga ng mga sisiw, mga batang manok. So hanggang 2 months old medyo mahina tayo dyan. May nalalagas talaga sa atin dyan. Day old hanggang 2 months old dyan, mahina tayo sa pag-aalaga nyan. Pero sabi nga ng isang kakilala natin na pag-aalaga basta wag lang daw hahayaan na mabasa ang mga paa, lalo kapag mga wala pang 2 weeks old. Pag nalamigan ng paa, yan, medyo mahirap nga daw i-recover kapag mga nalamigan ng paa, kasi nag-i-start na dyan magkasipon. So yan, subukan nating sundan yung sinabi ng ating kaibigan na kinuhaan natin ng oriental natin. So may papakita pa tayong bago ngayon mga kabakid farmers. Dito. So yan mga kabakid farmers, meron tayong mga bagong oriental dito. Yan. Meron tayong Shamo Asil natin dito. Yan, pinangalan natin tong si Eagle, kasi mukha siyang agila mga kabakid farmers, at matapang siya. Ayan, aray ko. At ito si Grains. Yan mga kabakid farmers. So ito din sa ating blue. Hiniwalay natin kasi na-feather pecking siya. And of course, ang ating mga cobra natin, mga kabakid farmers. Yan, mga gutom na itong mga to. Hindi pa natin napapakain, pero pakain natin mamaya. Yan sila. Papakainin ko lang mga kabakid farmers na. So yun lamang sa ating video today. Sana ay enjoy kayo kahit pa paano sa ating morning routine. Yung normal morning routine lang natin, walang ganong keme-keme. Yan mga kabakid farmers, maraming salamat sa inyo.